Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ito po tayo, no? April 18 dito, morning sa Northern America, particularly dito po sa lugar ng California. So, ito po tayo, magbibigay na naman ng ating opinion at reaction sa mga mainit na balitang politika o kaganapan sa ating bansa, no? Ang topic natin, no, ay West Philippine Sea pa rin. Update lang po sa West Philippine Sea or depensa ng ating bansa, yung mga foreign relations, kung may nagpupunta pong mga secretary ng ibang bansa, no, ng defense, ng prime minister, at ganun din po kung ang ating pong pangulo ay magkakaroon ng state visit or working visit sa ibang bansa. So, yun po ang ating mga kasama sa West Philippine Sea. Talagang bugbugin natin ang inyong kaisipan sa mga issues diyan sa West Philippine Sea at sa depensa ng bansa, no, para po hindi po lalo pong mag-umigting ang ating patriotism, ang ating nationalism na ating ipangalandakan sa buong mundo na atin ito ang West Philippine Sea. Tulad nga po nung mga larawan diyan sa mga nauna natin, ano. So, ang topic natin nandiyan po ang China, yung mga pinagsasabi naman ng China, at meron na naman po silang ginawa na kabalbalan dyan sa West Philippine Sea, at yung kanila na namang sinasabi tungkol sa trilateral meeting at sa magaganap na balikatan 2024 sa darating na Abril 22 hanggang Mayo 10 sa ating bansa. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagbibigay ng matatalino at makabuluhang mga komento sa ating mga videos. Kudos po sa inyo, no? Ang gagaling ninyo, tataba ng mga utak ninyo, talagang you are commenting on the subject matter. Hindi po kayo nag-a-ad hominem. That is a very, very good, no? Sa mga nagsishare ng kanilang blessings, pasensya na po, no, hindi ko po ito napansin. Nag-share po ng blessings si Kaluyal Wanabet. Siya po ay nagpa-super stickers, no. Salamat po, Miss Kaluyal Wanabet, sa patuloy niyong suporta sa ating channel, at ganun din sa mga ibang mga vloggers and influencers na sinusuportahan nyo. May God bless you po, no. Sana i-triple, multiple times o whatever ang blessing sa inyo ng Diyos. At ganun din po sa mga kasama natin dyan sa video premiere, kung meron man tayo, katulad po ni Marie Chris Hernandez, Elora Liz, si Ai Chang, si Miyu, si Kaluyal Wanabet, again, si Kaluyal Senchang, mga taga-Japan po yan, si Miles Tan, Alex Andrade, si Mami B, Maritel T, Mighty Baisa, si Priscilla Acepcion, Rebecca Lagman, si Ali Bugha, no, aking pong kababayan yan na taga Sambales, particularly sa Olonga po, no? Shout out natin. Pinapanood ko po yan si Ali Bugha. Lagi po ako nandun. Testament po yan nandun. Si Kakopi. Oy, Kakopi. Tina mo. Oh, di ba? Hindi po tayo cloud chaser, no? Kasi actually si Kakopi naging friend na po nung ating friend na si Lola Carclea, no? So maraming salamat, Kakopi, sa pagbanggit mo sa aking pangalan, at salamat kay Lola Carclea, at tayo ay pinopromote niya sa ibang mga PBBM supporters na mga vloggers and influencers. Nandyan din si RN Tusen, si Danny Reynado, at yung iba pa po, no? Marami po dito, no, sa comment section. Nandyan si Estrella Centino, no, nagbigay ng kanilang mga komento, ang gaganda. Si Kirk Dimayakyak, si Relita Meneses, no, yung mga ang gaganda ng komento nyo, no? At particularly, may komento po dito isa, no, bago tayo magsimula, no? Sino ba tong isa? Nawala mga kababayan. Hindi ko hindi ko na makita, malabo na pumata ko, kailangan ko nang manalamin talaga. Ito po si Reby Lomboy. Mr. Tokis, baka sa Ilocos Norte na ang susunod na maging pugad na rin ng mga Chinese. Kasi yung governor doon na anak ni Aimee Marcos ay against din sa EDCA sites, at doon, mind you, si Aimee ay pro-China, o baka naman meron na rin mga student na Chinese doon sa Ilocos. Dapat tignan na rin nila at imbestigahan din. Ay,
type American din pala itong anak ni ni Amy Marcos. Sino ba yung governor doon, no? No? Grabe. Oh, ito yung nagkomento siya dito kay Representative Barbers, nagtataka sa pagdami ng mga inchik sa EDCA sites. Yun po yun, yung video na yun. No. Patay. Nako. Yari. Oh. Salamat po, no? Reby Lomboy, no? Sa pag-ano mo, no? Totoo ba yan na anti-American pala yung governor ng ng EDCA? Ay, ay, ay. Yung Ilocos Norte? Ay, tama ba yun? Taga doon ba sila Pangulong Bongbong? Kakahiya naman, Marcos. Talagang galit po sila sa Amerika, lalo na yan si Amy, because doon po sa pag-tridor ng American government noong 1986 ni, I believe, correct me if I'm wrong, si Ronald Reagan. Okay, wala tayong magagawa. That's them and this is us, no? Kailangan na lang nating manindigan at tulungan ang ating presidente sa kanyang pinaglalaban sa West Philippine Sea. Okay? Ito po, unahin natin itong balita dito po sa GMA News Online. Depends po ito, ha? US deploys mid-range missile system in PH amid joint military exercises. Ayan, nako, ito na. The US Army mid-range capability missile system is now in undisclosed location in northern Luzon as part of exercise Saliknib 24 with the Philippine Army. O yan. Sabi dito, ayon kay Joseph Morong, this is the first time the MRCS system has been deployed to the country and provide the US forces with the ability to launch Standard Missile 6 and Tomahawk land attack missiles. Ayan, tignan nyo na lang po yan. Kaya po, magngingit-ngit na naman ang checkwa dyan. Mamaya, sa dulong-dulo nito, malalaman nyo ang kasagutan nila. Exercise Balikatan 2024 will be held after Saliknib 24. Ala! May joint patrol, may Saliknib, may Balikatan. Ala, patay na. Ano ang susunod? Another joint patrol. Ayan, ngayon magngingit-ngit na ang mga tombong ng mga incheck. Di ba, Elora? Di ba, Alibugha? Ay, oo nga pala. Mami B at Maritel T, yung question ko kanina sa inyo doon sa live ni Alibugha, no, ang favorite na snack ni Baste Duterte, no, yung mayabang at kupal na mayor ng Davao, at si sessionist na si Pantaleon Alvarez ay pasensya. Yung parang otap, pasensya. Di ba? Ano ba sabi ni Baste doon sa kanyang drug war? Pasensya ta. Si Alvarez, nung na-corner, pasensya. Nadala lang po ng damdamin. Di ba, Mami B at Maritel T, ha? Kayo, ha? Kayo naman talaga, oh. Hindi nyo mag-gets. With over 16,000 Filipino and US personnel, will introduce the SM-6 missile system that can reach up to 300 nautical miles or more than 500 kilometers, a range that surpasses the 370-kilometer distance between the northernmost part of the Philippines and southern Taiwan. Critics claim this move places Filipinos' lives in greater danger. O, ayan na naman to. Sino ba tong nagsasalita na to? Dami mong alam, wag na nating basahin yung kanyang kinumento. Basta ako po, okay ako dyan. I'm so happy, kahit na ano pang sabihin ng mga mga Duterte minions, mga pro-China apologies, I don't freaking care. Di ba, Mami B? Sasabi ni Mami B, high blood ka na naman, Tokis. Yes, I am. Sabi ni Mami B, naubusan na ako ng English. Hindi yung gawin mo, Ilocanuhin mo. Ditoy, oy, o kininam. Di ba, Mami B? Ay, joke-joke lang po yun, ha. Wag po kayo magagalit. Mga kapwa namin Ilocano, hindi po. Joke-joke lang po namin. Si Mami B po ay pure Ilocana. No? Mahinhin po yan, mahinhin. Si Mami B, mahinhin. Okay? Next, huwag na natin alamin mo yung pinagsasabi ng mga antay. Mapupulyot lang ang ating utak ng kanilang pagiging nega. They want to matter.
magpapansin. O, ang masasabi ko lang, leche. Di ba? Bahala kayo. Ay na aking opinion at reaction. O di, nagbigay na sila ng kanilang opinion. Eh di magbigay din ako ng opinion. Sa aking opinion, I'll go for it. If that is for the defense of our country, yung ating mga kasundaluhan ay masasanay, malay ninyo, magkaroon tayo ng mga ganyan. Tomahawk. Ayan ba yung pelikula ni sino yun yung sa Mission Impossible? Nakalimutan ko na naman, na brain part na naman ako, no? Okay. Next, sa politiko. Philippine Coast Guard to join military drills with United States. Ay, first ever. Kasali ang Coast Guard. Ay, tuwang-tuwa si DOTR Secretary dyan. Si Bautista. Another +1 sa kanya yan. Di ba, Mami B? Si Mami B naman na naging apple of the eye ngayon. Hindi muna si Elora. Hindi, si Elora kasama yan. No? The Philippine Coast Guard said Thursday it will participate for the first time in an annual joint military exercise conducted by the Southeast Asian country and the United States. Kasi nga po ito, no, ang maglalayag diyan, isa sa mga maglalayag yung yung mga naval, di ba? Kasama ang US naval, mga barko, isang barko, ang Pilipinas at ang French Navy. Alam nyo kung ilan ang observers, ilan yung ipapadala. Kung halimbawa, Australia magpapadala ng mga representative, mga military personnel. 14 countries. Sabi ng China, ayaw ko ng groupings. Ayaw ko. Hindi ako mahilig sa groupie. Eh di itry mo. Baka masarapan ka sa groupie. Di ba, Alibuga? O ito, inulit lang. More than 16,700 Filipino and American troops will take part in this year's drills which kick off Monday. Yan nga po yung sinasabi ko sa inyo. Ha? PCG spokesperson Rear Admiral Armando Balilo said Thursday it will be the first time Philippine Coast Guard vessels join the drills dubbed Balikatan, which means shoulder to shoulder in Tagalog. Previously, PCG boats have patrolled the waters around the exercise to prevent interlopers. Tulad ng mga asong inchik. 6 vessels will participate, Balilo said, including 4 44-meter multi-role response boats and 2 larger patrol vessels. The Coast Guard Special Operations Force will also undertake joint interoperability exercise with the Philippine Navy and their counterparts from Australia, France, and United States. Ay, kasama pa pala ang Australia. The Philippine Coast Guard, which patrols the country's exclusive economic zone and carries out supply missions to remote outposts in the South China Sea, has accused China's Coast Guard and other boats of shadowing and blocking its vessels. Correct. Tama yan. Na itong mga engchik talaga. Kasi nga, ina-assert din nila, sabi nila, meron din kaming territorial claims. Eh, binasura nga. Binasura. Oh, ano bang basura sa, sa Chekwa? Ha? Trash can. Hindi ni-recycle. Sila lang ang nagre-recycle. Paulit-ulit na sinasabi. Uy, kami ang may 11 dash line dyan. Original nga, 11 dash line eh. Naging 10, naging 9. O tapos ngayon, binalik sa 10. Diba? Gunggong, binasura ng arbitral ruling. Si Digong, gusto niyang ibasura yung papel. Eh, ibasura mo. Try it, dude. Try it. Ba't hindi mo tinry nung ikaw ay presidente no sinasabi mo hanggang salita ka lang pala? Diba? Sabi niya, puniting ko pa yan eh. Dapat pinunit mo. Diba? Sabi niya, mag-jet ski ako dyan eh. Hindi niya pala alam yung ayunin. Uy, Digong, for your information, walang ayunin. Ayungin. Ayungin. Read my lips. Ayungin. 3-syllable words. Ayungin. Ngin. Ya? Eh sa'yo, nin. O, halata namang inchik. Nin. Kita niyo yung kanyang press con? Ano yung ayunin?
Di ko nga alam yun. Talagang hindi mo malalaman kasi wala sa mapa yun. Walang ayunin. Hindi mo makikita. Di ba, Elora? Ano ba sabi? Ayungin Shoal. Oh. Baka naman gusto mo, Renan Giao. Ayan yata alam ni Duterte. Gunggong. Naging presidente, hindi pala alam. Tapos sasabihin niya, master daw siya, master. O magaling ka. Master. O, Mami B, dagdagan mo na. Ikaw na magdagdag, Mami B. Master. O, sige, i-comment mo dyan. Tingnan ko. Tingnan ko yung comment mo sa video na to, Mami B, ha? Pati ikaw, Maritel T. Di ba? Yaman-yaman niya. Oy, ikaw. Minura-mura niya pa si PBBM. Ikaw, na PI ka. Hindi sana ito ako magkaganito kung hindi mo sinimulan. Gago! Kayo nga ang nagsimula eh. Kayo ang nagsimula tapos playing victim kayo. Mamaya sa another content natin, mas matindi na high blood, Mami B. Ha? Mga animal. Sasabihin pa na second year lang ang inabot. Eh kayo nga dyan ni Alvarez eh. Pareho kayong lawyer pero mga bugo. Huwag niyong ipangalandakan yung mga credentials nyo sa eskwelahan. Kung ano yung mga tinapos nyo. O nga, tapos kayo, aral kayo. Di tulad lang kayo ng mga dilaw at pinks. Pinangangalandakan yung mga may diploma kayo, may honorary degree kayo, nag-aral kayo sa mga prestigious schools, mga Jesuits, mga ganito, mga pare, mga kung ano-ano, nag-aral kayo sa international schools, ganito ang mga teacher ko. So what the fuck? What do I care with that? Kung wala naman kayo magandang nagawa na itulong sa bansang Pilipinas sa mamamayang Pilipino, those are useless. Naging leader ka ng bansa, what have you done? Bunganga mo lang ang matapang pero in your action, there's none. Lalong-lalo na sa West Philippine Sea, nagpakatuta ka kay Xi Jinping. Di ba? Napanood ko pa nga po sa isang video kay Banat Boy ba yun? Yung pinapakita nilang mga ebidensya na ikaw ay sell out, yabang ka lang. During the 2016 debate, may taga-Sambales na fisherman. Hinaharas sila ng mga Chekwa. Tinanong ka, ano pong may tutulong nyo sa amin? Ang sabi mo, mag-jet ski ka. Ha? Ganito. Ano nangyari? After that, naging presidente ka, umiiyak pa rin yung mga kababayan naming mga Sambalen, yung mga mangingisda, na hindi mo tinupad yung pinangako mo. Di ba? Hanggang bunganga ka lang. Drug war, 6 months, tapos wala. Yung black book mo na punong-puno na sinasabi mong mga drug lords, mga politiko, mga pulis, mga personality, mga malalaking tao, walang nangyari. Sinong mga bumulagta? Mga petty drug users and drug pushers. Pero the big time drug lords, none. Yung sinasabi nilang kumpare mong Peter Lim, nasaan siya? Di ba? Wala. Tapos kung mang-alipusta kayo sa sinasabi nyong second year dropout, anong ginagawa sa bansa? Di ba? Kayo ang nauna, hindi ang Pangulo. Kayo ang unang-una pa lang, campaign period pa lang, yung mga banat mo. O sasabihin mo, kung kinausap ka lang niya, gago ka pala. You are not worth talking to because you are what? Moron. Yabang ka lang. Huwag mo ipagmalamlaki sa aming master ka. Dahil dito ang usapan ngayon, the present day, you are but nothing a what? Ha? Sanggano. Yun. O magalit ng magalit. Depensa yung digonggong ninyo. Magpakita kayo ng ebidensya na natapos niya ang drug war. Nabilanggo niya ang mga drug lords na sinasabi niya na nandun sa black book niya. Wala lang yun. Goyo lang yun. Anong ebidensyang pinakita niya? Kung paano niya halik-halikan ang mga babae. Paano siya kamanyak. Diba? Patay na nga eh. Sasabihin niya pa, sana ako na lang nauna. Eh kung babae lang ang China, niligawan ko na. Diba? Tapos yung mga kung saan siya pumunta, pinaghahalikan niya yung mga babae. Yung ba yun? Yung ba isang halimbawa ng isang leader? Tapos may isang leader na nagtatrabaho para sa bayan. Kasi yung pangalan Marcos kababoy-baboy ang pangalan. O yan, ganyan. Kinampihan ni Tambalina kasi. In-enable niya. Kala mo kakampi, yung pala hindi. Inggit eto. Anong kasalaunang ginawa ng mga Chekwa? Philstar. Chinese remove Pinoy fishers
payaw in West Philippine Sea. Yung pong mga payaw na nilagay ng ating BIPAR at mga mangingisda, tinanggal po ng Chinese Coast Guard. Ayan. Chinese vessels removed the payaw installed by the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Filipino Fishermen at Panatag Shoal doon sa Scarborough, while Vietnamese allegedly stole the contents of the following of the fishing device in the West Philippine Sea. Ay, loko-loko kayo mga Vietnamese ha. Nagnanakaw pa kayo. Visit kayo. Huwag na kayo sumali. Ang ganda-ganda ng samahan natin sasali pa kayo dyan. It was in 2023 that BIFAR awarded a payaw. My fellow members of the association requested that the payaw be placed at Scarborough Shoal before we harvested. It was already cut. O yan, yung sabi ni Mr. Fausto Alpay ng Subic Commercial Association Incorporation. O ayan. So tinanggal po. O, ano lang pong gagawin natin dyan? Ayan, sa Inquirer. China's alleged payaw removal in West Philippine Sea a ground for protest. O, magpro-protesta na naman tayo. Sino nagsabi niyan? Si Tolentino. If that's true, that's another ground for filing a diplomatic protest. But just the same, it must not deter the BIFAR from putting up more payaw in the future. Let us install it again. Correct! Ang problema dyan, the funding. O, di ba, Tolentino? Bigyan mo na yung sahod mo sa kanila. Di ba? Lagay mo na lang doon. Di ba? O, ayan. O, we can file again. We can file a case against an international body relative to theft o pagnanakaw. Because it's like they have stolen our property. Let us continue what we are doing now. O tama, abay, bumabanat si Tolentino, mga kababayan. Ha? Muang may nararamdaman ba kayo? Ha? Muang may bumabanat, mga kababayan Sumasali na si Tolentino Ha? Di ba, mga Duterte yan? Di ba? Isipin nyo nga, mga Duterte yan Mukhang nagpapabango Okay? Wag tayong pagoyo kay Tolentino. Nagpapabango lang yan. Pero tama naman siya. Sige, mag-file tayo ng protest because it's a tip. Ito namang mga Vietnamese mangisda kayo, huwag kayong magnakaw na hindi naman sa inyo yung isda Loko-loko. Okay? Eto na, mga kababayan. Meron po kasing sinasabi ang China tungkol sa nangyaring trilateral meeting ng US, PH at Japan. Hindi daw maganda yon, no? Na hihikayat lang kayo ng kaguluhan. Bawal nga ang groupings Ayaw namin ng groupie. Parang tingin nila, threesome daw yun. Puta. Di ba, Mami B? Para daw threesome yun, Elora, Alibugha, Anong sabi naman ngayon ng DFA dito? Ito. Inquirer. China told peace-loving nations won't take US, PH, Japan meet as threat. Pinagsabihan sila. Peace-loving nations. Bakit? Wala bang ganito ang China? Ano meron sa inyo? Kami may ganito. BBM, peace. Sa Korea, merong ganito. Sa China, ano meron, Alibugha? Ano? Tinan mo ako. Di ba? F-U! Doon kay Trunks, kasi pinanonood ko din yung si Trunks React. Pag may ano siya, F-U! Taman-tawa ako, mga kababayan. Again, shout out Kakopi. Shout out kay Kakopi. Kasi nabanggit niya po yung channel na sabi niya nga kanina, nandito ba si Simply Talkies? Nag-comment ako, hindi niya siguro nabasa. Siguro si Kakopi, mahina mata nun. Kakopi, manalamin ka na nga. Magagalit yung mga fans ni Kakopi sa akin. Yabang mo naman, Talkies. Hindi po, kaibigan po yun ng friend ko Di ba sabi nga, a friend of my friend is my friend. Di ba, Hattori? Parang sinabi mo parang iba yun An enemy of my enemy is my friend. Ganun na rin yun. A friend of my friend is my friend. Nakisaw-saw. Ito po. Sino nagsabi? The Department of Foreign Affairs said the recent trilateral summit of the Philippines, Japan, and United States should not be deemed as a threat
by any peace-loving country. Oh, wow, it hurts, China. It explained anew that the goal of the historic three-way talks was to promote peace as it responds to the Philippines' development needs. It is the sovereign choice and decision of the Philippines to strengthen our alliance with the United States and our strategic partnership with Japan, in accordance with our national interests and in line with our independent foreign policy. Yan po ang sabi ng tao sa DFA. Ayan, buti nga sa inyo. Kung ano-ano kasi pinagsasabi nitong China. Kasi, alam nila, nag-group sila. Ayaw kanila ng grouping. Ayaw namin yan. Mas gusto namin magsulo. Eh di mag-master ka tulad ni Digong. Di ba, Mami B? Mag-master na lang sila. Tulad nung minamaster ni Digong. Yung pentaning. Eto naman mga kababayan. Second to the last article natin. No? Na-update ko lang kayo tungkol dito, no, sa West Philippine Sea, sa kalokohan ng China. Ito po, itong gagawin ng Pilipinas at ng Amerika at nung mga observers dyan sa April 22. Sinabi ko na to sa simula yung balikatan. Tinan nyo sa GMA, di ba? Nung Abril at 16, sinabi yan. PH-US Balikatan Exercise 2024, biggest with interagency participation. Bakit po biggest? Because it will be participated by more than 16,700 US and Philippine troops. Kasama pa yung mga nasa ahensya tulad ng sa PCO, sa DILG, no? Mga government workers, no, kung isasama sila. Pero with their restriction and with their yung mga nila sa security. Okay? More than 16,000 yan. Totoo po yan. Sabi dito, hindi pa nga kasama dito yung PMP, DICT, PCO, OCD, Office of Civil Defense. Pero ito, pwede silang sumama with the approval of the DND, the AFP, and the corresponding military personnel of our counterparts. No? Itama mo ako, Mami B, ha? So, biggest to. Napakalaki niyan. Na-i-vlog na natin yan. Binibigyan ko lang kayo ng background. Pupunta tayo dito sa last article natin. Kasi, nagngangaw-ngaw na naman itong China. Tulad ni Talakitok Hariroki. Di ba? Kumbaga, sabi ni Pangulo, bawal na si Wang Wang. Sabi nga nung isang komentor, bawal na ang ngaw-ngaw. Pero nandiyan pa si Hariroki. Nandiyan pa si Glenn Chong, nandiyan pa si Vic Rodriguez, at yung mga minions lang, mga vloggers, influencer, na mga parang nakapentaning din. Ang hirap nilang depensahan, yung poon nilang si Prime Minister ni Baal. Mga kampon ni Prime Minister ni Baal. Sino ang poon ni Prime Minister ni Baal? Di si Baal. Hanapin nyo, i-google search nyo. What does Baal means? In the Bible. The God of the heathens. The God of the ungodliness. Sabi niya, aantayin daw kayo sa impyerno. Payag ba kayo? Diba? Tayo tinuruan ng tamang asal. Magpakumbaba, magpasalamat sa Diyos, magbigay pugay sa Diyos. Sila, sabi ni Digong, di tayo tatanggapin sa langit. Pero nagpe-prayer rally. Anak ng show. Paano ka pa maniniwala kay Digong? Sinabi niya na yan, nauna na yan. Tapos magpi-prayer rally? At tingnan niyo naman kung anong ginagawa doon sa prayer rally. Puro lang black propaganda, mudslinging sa presidente. Wala. Mamaya may na-balljack sila. Ikot na naman ang tumbong nila, lalo na yung kanilang spokesperson na pinakain ng pokengkeng ng baboy. Yung po ang sabi ng aming mga yung nanay ko, yung mga mag-anak. Ang daldal mo, pinakain ka ba ng pokengkeng ng baboy? Maybe, try mo nga yun. Magluto nga kayo ng Elora. Ikaw, Maritel, magluto ka nga. Yang si Ali Bugha, baka hindi lang kumain ng pokengkeng ng baboy. Di ba?
May kasama pang beer yan. Pag ganyan, si Alibuga. Awawa na naman si Alibuga. Mababanas na to sa babatukan na ako nito. Ito na yung last article natin. PH US War Games, a provocation, says China, but AFP disagrees. Alam nyo, wala nang ibang term ang China kundi provocation, ano pa ba? Wala na iba. Wala na silang makita na other term for provocation. O ano yon? E di mag-vacation na lang kami. Limited yung kanilang mga terms. Kayo kala ko ba magagaling ang inchik? Oo, magaling. Magaling magkwenta ng pira. Di ba, Mami B? Oh, provocation daw yung ginagawa ng PH and US, ha? Itong balikatan. So what? Hindi ka lang naisali, hindi ka lang naimbitahan, provocation na. Oh. Ito pa ang sabi ng kanilang gagong spokesperson, no? Yung foreign ministry spokesperson nila, si Lin Jian. Pwede ba? Jian ka na lang, tumameme ka lang dyan. You better shut your fucking mouth. Shut the fuck up! We urge the Philippines to stop making maritime provocation. Really? Feeling victim. Bakit? Hindi kasi kami sinama. Binigyan ko naman sila ng candy. Naranasan nyo ba yan? Nung bata kayo, ikaw Alibugha. Meron kayong gang, di ba? Halimbawa, magpapatintero kayo. Eh may isa kayo kagrupo na yung kasama sumali. Anak mayaman. Hindi nabibilad sa araw. Nung hindi siya kinuha kasi hindi alam yung lalaruin. Saling pusa. Umiyak. Binibigyan ko naman kayo ng soft drinks. Akala ko friend ko kayo. Hindi pala. Di ba, Alibuga? Sa Gapo, ang daming ganun doon sa barangay natin. Mga loko-loko. Mas lalo yan, loko-loko yan, si Alibuga. Aray ko po. No? Galit na galit po sila. Ayan. No? Ayun lang ang sabi niya. Ito pa sabi nila, ni Lian, ha? The Philippines needs to fully aware that when countries outside the region are brought into the South China Sea to flex muscles and stoke confrontation, tensions could get worse and the region will only become less stable. Uy, bahala ka sa buhay mo. Ang dami mong alam. Kasi nga, ayaw niya ng groupings. Uwe, tanong ko sa'yo, bakit ikaw, nagbibigay ka ng armas sa Russia? O, di ba? Bakit? Ha? Di ba? Bakit mo tinutulungan yung isang higante? Higante na, tinutulungan mo pa. O, ano ibig sabihin yan? Di ba? Pag kami, hindi pwede. Pero pag kayo pwede, oy, gonggong! Magalit nang magalit. Ha? Bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako, I will stand with my president. Yang sa kanyang sa West Philippine Sea, naninindigan tayo. Atin ang West Philippine Sea, kahit ano pang sabihin ng mga pro-China specialist dyan, mga apologies, no? Mga mouthpiece ng China. O di magreklamo kayo, patanggal nyo yung channel ko. I don't fucking care. Gagawa ako ng YouTube channel pa din. Mag-report kayo! Report nyo! Sa YouTube! Naamon ko pa nga kayo eh. Oh, yan ang hindi magawa ng mga pro-China vloggers, influencer. Kasi takot silang mawala ng ito. Ang tanging kinabubuhay ay YouTube. Report kayo dahil pinagbumura ko kayo, binabalahura ko kayo. Di ba? Pero ang West Philippine Sea, atin ito. Kalayaan Islands, atin na yan. Ha? Ayungin Shoal, Scarborough Shoal, Baho de Masinloc, at ano pa, atin yan. Kaya kung sinong gustong pumasok dyan, dapat munang magpaalam sa atin. Hindi tayo ang magpapaalam sa kanila. Sabi nga ng Pangulo, walang sino man pwedeng magdikta sa atin dahil tayo ay may soberenya. Amerikano pa man din yan. Anong sabi ng Pangulo sa Amerikano? Wala na. Tama na yung siyam na EDCA. Di ba? Ano kayo?
yung second year dropout, naungusan kayo. Galit na galit kayo eh. Hindi nyo matanggap na kayo mga aral, titulado, abogado, no? Naungusan nung second year, di nga nakatanggap ng diploma. Certificate lang sa Oxford. Pero ang galing-galing pala. O yan, Digong, Alvarez, at yung mga minions nyo. Huwag nyo na kaming paandaran pa ng, ayon sa batas, ayon sa batas, ayon sa batas. Letche. Lamunin nyo yung batas ninyo. Yun na nga ruling na ng 2016 arbitral ruling. Hindi nyo ma-explain. Explain nyo maigi sa taong bayan para malaman ng taong bayan bakit ganun ang paninindigan ng current administration sa West Philippine Sea. Ang ginagawa nyo, you are, ano tawag doon? Iniiba nyo yung meaning. You are going at the back door. Walang back door. Baka kayo ang binabackdoor ng China sa inyong mga puetan. Mga gonggong. Simple lang yan mga kababayan. Ha? Pilipino ka. May West Philippine Sea. Kanino ka maninindigan? Sinong papanigan mo para manindigan? Meron kang ruling na ibinigay sa'yo ng international body, inexplain doon. Ayaw niyong paniwalaan? Eh di mga gunggong pala yung sinasabi niyong mga international hurado. Diba? Ipinaglaban. Ipinaglaban. Dahil alam natin yung karapatan natin. Tapos kayo, gagaguhin ninyo, ay hindi kayo Pilipino. Diyan yung makikita na tayong mga Pilipino, walang pagkakaisa. Diba? Ito na nga dapat natin pakitang pagkakaisa. Inaawit nyo yung magkaisa noong 1986. Diba? Tuwang-tuwa kayo doon kasi anti-Marcos yun eh. Oo, nakisama kayo doon. Pati yung nanay ni Digong nakisama doon. Tapos ngayon, nung hihilingin magkaisa, manindigan sa West Philippine Sea, iba ang sinasabi ninyo. May leader pa kayong Tamil-mil, no comment. Let the DND and DFA do their thing. Gunggong pala kayo eh. Diba? Naninindigan ang leader ng bansa, tapos bababuyin ninyo. Aayawan ninyo. May mga gustong tumulong para sa atin, ayaw ninyo. Umalis kayo ng Pilipinas, hindi kayo kailangan dahil wala kayong silbi. Wala kayong pakinabang. Diba? Baka pagdating nagkaputukan na, kayo pa ang unang tatakbo, sasabihin nyo, suko kami sa China, dalhin nyo na lang kami doon. Diba? Wala. Hanggang bunganga lang pala tapang ninyo. Tapos, hirap na kayong ipagtanggol yung mga amo ninyo. Report nitong channel ko. Alam naman akong pakialam dyan. Diba? Sino magsasabi sa inyo na vlogger influencer ninyo na i-report yung channel nila? Dahil naninindigan sila. Wala! Mga takot! Bakit? Lalaki na ng mga subscriber eh. Lalaking dami ng members, ang dami nagpapalipad. Doon sila after. Pero yung katotohanan, they gonna twist it. Sige, i-twist nyo yung 2016 arbitral ruling. Sige. Yung mga vloggers ninyo, turuan yung mag-vlog. I-explain nila yung 2016 arbitral ruling. Kasi nung pinanghuhugutan natin eh. Yung UNCLOS. Aralin nyo yung UNCLOS. Sino signatory doon? Sino pa nag-revise doon? 1982. Sino? Chekwa. Tapos kung may naninindigan lang na Pangulo, di ba? Wala. Nakakahiya kayo sa mga ninuno nating nagbuwis ng buhay para sa kasarinlan ng bansa, ipagtanggol ang ating bansa sa mga dayuhan. Kayo ang mga modern day makapili, mga Hudacity, sabi nga nila. If I borrow that term, no? Okay, kayo po mga kababayan, ano pong inyong masasabi dyan, no? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.